Good morning mga boss. Mitsubishi Mirage G4. Yan. G4 yan mga boss. Mitsubishi Mirage G4. So dito, ang ikakabit ko ay K-Fox alarm. Yan. Ang issue kasi nito, sabi ni Bossing, itong remote niya, kapag ka nasasagi yung lock, itong remote, ay nagkukusa siyang mag-lock or unlock. Kumbaga sa ano ay nagiging sensitive niya. Tapos, pag siya ay nag-lock, kunyari, nag-lock siya, hindi na niya mapipindot lahat yan, hindi na siya iilaw, wala, magmamanual na lang siya. So, ang plano, kabitan na lang namin ang aftermarket na alarm. Yan nga yung K-Pax alarm. So, dito, ito kasi ay manual. Yan. Napansin niyo, umiilaw siya. Kapag kakinibo natin yung lock at unlock, ayan, nagbiblink na siya. Oh. Dito kasi pagka may mga hinugot ditong mga pyesa, ayan, katulad nun, no? Ayan. Meron kasi itong alarm system, ayan. Yan yung alarm system niya. Ito naman, pagka nagloko ang alarm system natin, halimbawa, emergency, nagloko, ingay ng ingay, hugutin nyo lang ito, itong socket na to. Ayan, pagka binuklat nyo ito, bubuklatin nyo yung ganyan, hugutin nyo itong socket na to. Ayan, itong mas maraming socket na to. Yan kasi yung alarm system. Ito kasi, ito yung sensor niya. Ayan o, nakita niya. Pagka nagkaroon ng vibration, umiilaw. Ayan, ito yung sensor niya. Tapos ito naman, ito yung papunta sa labas. Kung hindi ako nagkakamali ay ito yung horn. Papunta sa labas yan. Basta ito lang ang pubunutin niyo dyan pag nagloko yung alarm system natin. Ngayon, babaklasin ko na to lahat at iisa-isahin ko yung mga wirings niya. Ito kasi yung pang reset button niya eh. Ayan. Pero kanina, sinubukan ko ng i-reset yan, wala pa din. Ayan, nag-iilaw pa rin siya. Oh. So yun, babaklasin ko na muna to. Dito, wala na akong gagalawin dito. Dito lang sa part na to. Kasi may datihan na siyang alarm system. So doon na lang ako gagalaw. Okay? Babaklasin ko na muna siya. Ayan mga boss, nakalas ko na. Ang unahin nyo dyan, syempre yung tornilyo dito at yung dito. Tapos dito sa ilalim may mga parang clip na plastic siya na tornilyo type din, yung Phillips screw. Tatlo yun, dalawa sa unahan, tapos isa doon sa dulo. Yan. Tapos ito na yung mga pyesa niya. Yan. Hihimayin ko muna ito isa-isa, pero hindi ko muna ipupull out lahat agad-agad. Kasi meron dito na pagka hinugot natin yung socket, ay ang nangyayari hindi siya gumagana yung lock unlock dito. Okay, kaya kailangan muna nating isa-isahin ito, i-pull out isa-isa at saka pagaganahin bago ako mag-install ng panibagong alarm. Okay, bubunutin ko na muna to. Yan ang itsura niya. Okay.
Yan mga boss, nakalas ko na yung mga pyesa. Yan, mga plug and play siya. Tapos mapapansin nyo dito, adapter type. Ayan. Kung makita nyo dito, pag ito hinugot nyo, pwede nyo siyang ibalik dito. Ayan. Ang gagawin ko dyan, pubunutin ko lahat nitong additional nila. Correction nga pala doon sa sinabi ko kanina doon sa una. Pag pala hinugot nyo itong pyesa na to, itong main alarm, yung original niya, yung kabit ng kasa, no? Pag hinugot nyo pala yan, hindi nyo na mapapagana to. Ayan o. Hindi na siya nasunod. Kaya kapag nasira itong main na to, damay lahat. Ayan. Kasi nakatawid siya dito. Ayan, nakatawid siya lahat. Naka-bypass. Pero socket type. Ayan o. Ito kasi, itong socket na ito, meron yan suksukan sa likod. Ito, susundan nyo lang naman yan. Wire na yan. Ayan. Bago kayo magbunot or magputol, titignan nyo muna. Kasi binunot ko ito. Itong sa module niya, hindi na siya gumana. Ayan, pero nalagatik yung system niya. So ibig sabihin, pag nalagatik yung system niya, tumatawid muna siya dito bago magpadala ng supply doon sa 3 pinto. Or doon sa 4. 3 nga. O, 3 nga ito. Yan. Kaya pag binunot ito, wala. Disable lahat yan. Hindi nagagana yung alarm, pati yung pinto, yung mga central locking. Yan. Kaya ang gagawin ko diyan, bubunutin ko muna lahat itong mga socket na ito. Yan, katulad dito, itong socket na to. Yan. Bubunutin ko muna yan at isasaksak ko dun sa original na saksakan nitong box na to. Yan, katulad dito, kunyari ito ha, oh. Bubunutin ko are. Yan, bubunutin ko yan. Tapos ito. Tapos, ibabalik ko dito. Yan, ganyan. Okay? Yan, ganyan lahat. Bubunutin ko lahat yan. Tapos dito, hanapin ko na lang yung door switch niya. Ayun, yun ang door switch niyan eh. Yun. Yung original door switch niyan. Ayan. Ito, ano naman na eh. Oh. Naka-adapter din. Ayan, ayan oh. Yan ang door switch niyan. Diyan na lang ako tatap mamaya. Ibabalik ko lahat sa original yan. Itong kabit ng kasa na to, yung original, ipupull out ko lahat yan. Lilinisin ko lahat yan. Ayan o. Katulad dito. Ibabalik ko na lang din ito sa original. Okay? Bubunutin ko na muna siya lahat. Ganito naman ang ginawa ko mga boss. Ayan, natanggal ko na lahat yung plug and play socket niya oh, ng original na alarm. Ayan, tapos dito, kinalas ko yung 2 tornilyo para maisuksok ko yung socket dito. Ito. Ayan, ito kasi yung socket nung plug and play nung alarm niya dati. Alam niya ba yun? Saan ka? Pakita ko lang sa inyo kung alin yun. Ito. Ito pala dito sa sa door light. Yan kasi ang door light niya eh. Kita ba? Yan. Yan ang door light niya, yung wiring dito na nakadaan papunta dun sa doom light. Tapos dito ito. Yan, ito 'yon. Ito yung socket na 'yon. Yung naka plug and play. Dito yung sa gilid. Yan. At ito namang malapad. Ito dito yun. Yan, dito. Sa ibabaw. Binalik ko na lang lahat siya para maglilinya ako ng panibago. Sarili kong linya. Tapos yan, gumagana na siya. Yan. Ganyan ang Mitsubishi Mirage. Kaya pagka pinutol nyo itong mga to, hindi kayo magkakaigi dyan. Hindi gagana yung lock-unlock na manual. Kapag ka may mga pinutol kayo dito. Kaya ang gagawin nyo dyan, hugutin nyo yan, plug and play, ibabalik nyo sa socket yung original niya at saka tayo maglilinya ng panibago. Tapos dito, mamaya ko pa ayusin yan. Titignan ko pa kung alin ito yun. Or, ibabalik ko na lang din sa dati. Para sureball. Okay?
Titignan ko pa. Hindi ko pa alam kung saan ito eh. Duda ko ito yung sa trunk release. Pero parang hindi eh. Kasi manual siya. Yun, manual. Okay. Titignan ko pa ito kung para saan ito. Kung hindi naman kailangan, ibabalik ko na rin yung original socket niya ito. Kasi dito naman ako kukuha ng ano eh. Ng tawag dito. Dome light. Sarili kong linya ang gagawin ko. Yan. Plano ko baka ibalik ko na lang ito sa original lahat. Okay. Okay, una muna natin gagawin, ititrace muna natin lahat. Central lock, door trigger, tapos ay yung ano pa ba? Turning light. Okay. So unahin muna natin yung dito. Central lock. Tester sa negative. Yung nailaw. Ito isundot natin doon sa wire. Lock. Unlock. Lock. Unlock. Lock. Unlock. So, yan. Unlock. Lock. Unlock. Tapos doon sa isang wire. Lock. Ayan. Ang kulay niya dito sa socket ay pink at violet. Papakita ko na lang sa inyo mamaya kung alin yung mga wire na pinuputol ko at pagtatapan ko ng wire. Okay? So nakuha ko na yung lock-unlock niya. Ano? Unlock, lock, unlock. So gumagana pa rin siya kahit pinutol ko na yung wire. Doon naman tayo sa turning light. Hanap tayo ng ibang source ng ground. Magsusundot lang tayo din eh. Para makakuha tayo ng grounding. Tapos ignition on. Hanap lang tayo dito. Turning light. Andito lang yun, sigurado ako. Ayan. Na-blink. Nakita nyo? Right. Hanap tayo sa right. Eh, magkatabi lang siya. Pakita ko sa inyo. Magkatabi lang yung wire na pagtatapan natin ng turning light. Left, right, gitna, right, gitna, left, gitna. Okay, nakuha ko na yung sa turning light. Tatalupan ko na to para hindi na ako mangapa mamaya. Yan. Tapos yung turning, ano naman, dome light. Kailangan buhayin natin yung ilaw sa taas. Ayan. Dome light. Tapos, pindutin natin to switch button dito sa pinto. Tapos, sundutin natin yung sinasabi ko sa inyo kanina na socket na wire ay papunta doon sa dome light. Yung isang socket nun, kuryente. Ayan, umilaw. Okay? Yung isang socket nun, kuryente, rekta. Tapos yung kalapit nun ay, yan, hindi siya nailaw. Tapos ang gagawin nyo dyan, pipindutin nyo, yan, pansinin nyo, umilaw siya. Yan. Yan. Okay, pag pinindot nyo yung pinto, dapat iilaw yun. Ayan. Tapos yung dome light nyo, nakailaw pagbukas ng pinto. Tapos pag pinatay nyo yung, pag sinarado nyo yung pinto, pinindot nyo yung button, yan, iilaw yung, ano niya, tester.
nagpapalitan siya. Mamamatay yung dome light, mabubuhay yung tester natin. Yan. Yan yung source ng door trigger. Negative door trigger. Okay, nakuha na natin. Alam ko na ang wire dito, kulay red. Tatalupan ko na rin para hindi na rin malito mamaya. Para dire-diretso na ng kamada. Yan. Yun na yun. Tapos na. Door trigger, central lock, turning light. Okay na. At ayan na nga mga boss. Dito sa socket na ito, nakita nyo naman kung paano ko ginawa. Basta ang test light nyo, ilagay nyo sa negative, madali na makita lahat yan. Ayan, katulad yan, no, kuryente. Okay. Dito sa central locking niya, pansinin nyo. Ayan o. Ay, naka-open pala yung susi. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Dito, paano ko kinuha yan? Ipakita ko na sa inyo yung violet. Tama ba? Purple and pink. Ayan. Ang ginawa ko dyan, ganito. Nalaglag. Yung kabilang dulo ng test light natin, lagay natin sa ground. At yung kabilang dulo, suksok natin dito. Ayan. Inuna ko ay pink. Ayan. Tapos galawin natin ito. Okay? Lock, unlock. O diba? So yung kabilang wire na yan, yung pink, yan yung lock, yan yung unlock. Ayan. Unlock itong pink. Yan yung open. Tapos itong violet, sundutin natin. Galawin ulit natin yung central lock. Lock, unlock. So dito, yan yung lock, unlock. Okay? So pag nakuha nyo na yan, itabi nyo na to. Siyempre tapean nyo yun ha. Titipan nyo yung dulo kasi open wire yan eh. Titipan ko yan mamaya, siyempre. Pagka finishing na ako. Tapos dito tayo magtatap nung ating galing sa module ng alarm. Yan dito. Ito kasi yung papasok dito. Yan, papunta dito sa motor nito. Yan o. Kahit yan ay pinutol na natin, pag nilock natin ito, sunod pa rin yung tatlo. Unlock, lock, unlock. Okay? So dito tayo. Yan, positive trigger ang tawag dyan para sa alarm. Tapos yung ano naman, turning light, ang gagawin nyo dyan, ganito. On muna natin yung susi. Yan. Tapos, turning right or turning left, depende sa inyong gusto. Tapos dito naman nakuha yan. Itong socket na itong hinugot ko kanina, tapos binalik ko yung original. Ang kulay niya ay gray at blue. Mula dito sa pinakatabi dito sa gilid, dito sa socket na to, nagzo-zoom eh. Ang bilang niya ay 1, 2, 3. Ayan, ito yung pangatlo at ito yung pang-apat. Pero, kung test light nyo naman, negative pa rin yung ating body ground, yung dulo ng tester light nating isa, tapos susundutin nyo lang yan isa-isa. Ayan o. So, yung left side, turning left, itong kulay blue. Ayan, kulay blue. Ayan, pasensya na, nagsusum. Tapos, turning right tayo. Ang gagawin nyo naman dyan, i-hold nyo muna sa gitna. Ayan. Tapos, right. Tapos, sundutin naman natin yung kabilang side. Yan. Tapos, gitna, turning left, turning right. Diba? So, yun, nakuha na natin yan. Ayan, may talop na yan eh. Oh. Ayan, nagsusum pa rin yung sum. Sum ka ng sum. Tapos, dito naman, kung makita nyo, yan. Ito naman yung para sa dome light. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag sinundot nyo yung isa, yung violet, ayan, tingnan nyo. Umiilaw. Tapos dito, yung kulay red. Tinalupan ko na din yan eh. Ayan, kulay red. Ayan, di ba walang ilaw? Di ba naka-dome light yun? Pipindutin nyo ito. Ayan. Tingnan nyo ha. Pag pinindot nyo yun, ayan na, ilaw. Tapos namatay yung dome light. Umilaw naman siya nung pinindot ko ito. Tapos pag tinanggal ko ang pindot nung sa pinto, switch, yung door switch, mamamatay siya.
Tapos mabubuhay yung dome light. Ayan. Pag pinindot ko, mabubuhay yung tester, mamamatay yung dome light. So ibig sabihin, yan yung door switch, negative door switch natin. Yan, yung kulay red. Yan. So nakuha ko na yan, nakumpleto ko na yan. Central lock, turning light, door light. Yun, okay na. Tapos ito kasi, ito yung sa ano, sa horn. Diyan ako magtatap. Tapos yung preno niyan, kasi may brake din yun eh. Yan. Ang gagawin nyo naman dyan, madali lang yan. Test light ulit, negative, body ground, tapos titester nyo yan. Ayan, katulad yan, hindi umilaw. Ito'y umilaw. Pag dalawang wire lang yan, kung alin yung umilaw, siya yung source. At yung kabila niyan, yan yung switch. Yan. So dito tayo magtatap niyan. Kahit alin lang dyan sa isa na yan, magkasama naman yan eh. Yan yung pag-tray sa preno. Ano? Pag umilaw, source, yung kabila, switch. Diyan tayo magtatap ng brake switch. Okay? At dito naman mga boss sa car alarm system, ang ginawa ko naman dyan, kapag ka gusto nyo na positive output itong white, black at white na wire, ganito naman ang gagawin nyo. Yan. Yung yellow, black, yellow, ilagay nyo sa red wire. Yan. Ito yung fuse, dito nyo ilalagay. Tapos yung orange, black, orange, ilagay nyo dito sa black wire, ground yan. Para kapag ka nag-remote tayo, ang lalabas na kuryente dito ay positive. Positive, negative. Pag nag-lock tayo, positive ang lalabas dito, negative ang lalabas dito. Baligtaran siya, nagsuswitch. Basta positive output ang lalabas sa kanya. Para mapagana natin itong central lock niya. Itong violet pink na ito. Yan, ganyan ang setup. Okay? Yan. So, ayun. Ikakabit ko na ito dito. Kakalasin ko rin ito. Ituturo ko din sa inyo kung paano magkabit no cut-off relay. Ito. Yan. Ito yung cut-off relay. Yan. Okay? So, yun. Ito muna. Tapos naayos na natin yun. Sa central lock, cut-off relay naman tayo. Itatap ko na rin tong kuryente para dire-diretso na. Okay? Okay. Dito mga boss, ang gagawin nyo dyan, kapag ka maglilinya na kayo ng cut-off relay, ito kasi, titapang ko na yan. Yung dadalhin ko doon sa kuryente, doon sa ignition switch, syempre yung kuryente, yung may fuse. Syempre isasabay ko na doon yung white wire na ignition on at yung yellow wire na cut-off switch. Titapang ko na yan. Okay, nakuha ko na agad yung kuryente.
Okay, pag nakuha nyo na yung kuryente, yung pinakamalaking wire dito, ito yung kuryente niya, yung power source. Yung 12 volts rekta. Pag nakuha nyo na yan, ang gagawin naman natin, i-on natin yan. Ignition on, tapos hanapin natin yung hindi umiilaw sa test light dito. Umiilaw, kulay pink, hindi umiilaw, kulay green, kulay dilaw, umiilaw, dalawang dilaw, umiilaw, green, umiilaw, pink. Yan, hindi umiilaw. Pagka nakita nyo na yung wire na hindi umiilaw, putulin nyo yun. Putol na. Tapos try nyo i-start. Ano, hindi siya na-start. Pagkatapos nyon, hanapin naman natin yung ignition on. Ang gagawin nyo naman dyan, pag umilaw na siya, patayin nyo yung on. Ayan. Accessories on. Tapos, start. Pag namatay, hindi yun. Lipat tayo, lipat. Kulay green. Kulay green tayo, kulay green. Ayan. Namatay. On, off. Accessories. On, accessories. On. Tapos start. Yan. Doon tayo magka-tap niyan. Sa green wire. Talupan na rin natin to. Green wire. Okay na. Pakita ko sa inyo. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. So dito paliwanag ko ulit. Kung hindi nyo narinig doon sa unang paliwanag. Test light, negative. Tapos dito sa mga socket, hanapin nyo yung, tanggalin muna natin yung susi. Or tanggalin natin yung socket. Yan. Dito ang gagawin nyo dyan, hahanapin nyo yung kuryente. Okay? Yan. Itapat natin yan dyan. Yan. Basta yung test light natin nasa negative, hanapin natin dyan yung isang wire na iilaw. Yan. Ayan, umilaw yung test light. Oh. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so yung tapat nun, dun ako nagtap no kuryente. Yan. Doon sa pinakamalaking wire. Tapos yan, pagka nakuha ko na yun, itap nyo na yung kuryente ng alarm system natin. Ayan yung pula. Tapos yan, isaksak nyo. Pagkasaksak nyan, ang ginawa ko naman dyan, ini-on ko yung susi. On. Yan. Pagka-on nyan, i-test light nyo lahat. Test light nyo lahat yan. So, pakita natin yan. So, yung may kuryente, yung pinakamalaking wire, matik na yun, meron na yun. Tapos yan, dilaw. Yan. Tapos yung isang dilaw na may stripe. Yan. Tapos yung green, ayan, may ilaw din. So, yung pink, ayan, wala siyang ilaw. So, yan yung pinutol ko. At, yan yung cut off ng, basta yung cut off niya. Okay? Yan yung pagtatapang ko ng cut off relay. Ito yung 30, ito yung 30, yung galing sa switch. At ito yung 87 papunta doon sa makina. Tapos dito naman, hahanapin nyo, halimbawa ito, itong dilaw. Yung dilaw na may stripe. Pag ano ko yan, hindi siya namamatay. Pag inilagay ko sa accessories. Pero pag pinatay ko yung accessories, ayan, namamatay siya. Accessories on. Yan. Ito naman yung isang dilaw na purong dilaw. Pag pinatay ko yung on, yan. Pero pag ini-start ko, ayan, namamatay. Diba? Ayan o. So, hindi tayo magtatap doon. Kasi pag nag-alarm ang sasakyan, na yung alarm system natin pag nag-alarm,
makakapag-start pa rin sila kasi namamatay yung source ng accessories gawa doon sa cut-off relay. Yan. Tapos yan, yung green, pag ini-start mo, ano, stable pa rin yung kuryente niya, hindi namamatay. Diyan tayo magtatap nung puti sa ignition on. Yun, ganun lang. So yun, tatap ko na muna to. Tapos ay pati yung cut-off relay. Tapos dito, sa yung ignition on. Okay, ganito ang ginawa ko mga boss. Yan. Yung 30 galing sa susian, sakit, at yung 87 papunta dun sa makina. Yan. So ayun, babalutan ko na lang to tapos pagtatatap ko na ito lahat. Tatap ko na lahat yan, pati yung doon sa preno. Okay? Yan yun.
At ayan na nga mga boss. Tapos na. Ayan, kung makita nyo, ilalagay ko na lang yung relay niya. Tapos ito yung pagkaka-wiring ko. Tapos ito, pinili ko lang yan kung alin ang lock-unlock dyan. Tapos ito yung sa preno niya. Ayan, sa blue. Sa blue ko nilagay. Ayan, pagkaka-wiring. Tapos yung ground nga pala dito, di ba meron dito nung sa, sabi ko yung sa horn, yung papunta doon sa labas. Isinama ko na yung black dito sa ground. At yung pula, dito sa pink, sa horn. Ayan, tapos dito nakatap na yung lahat, pati doon sa door switch, turning light. Tapos yung socket dito, hindi ko na ginalaw yan. Iniayos ko na ng pulon. Hindi ko na kinalas yun. Tapos check natin doon sa labas. Dito sa labas, doon sa horn, dito ko na nilagay yan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo yung socket. Tapos pinutol ko na yung socket doon sa loob para idugtong dito, para plug and play pa rin siya. Ayan, makita nyo. Ayan, ito yung horn. Ito na yung horn na bago kong kinabit. Ayan, naka-socket type siya. Okay? Doon tayo sa loob. Okay, nandito na sa loob. Check lang natin. Lock. Unlock. Pansinin nyo, wala ditong hazard. Lock. Unlock. Pero check natin dito sa ano, sa unahan. Check natin na. Lock. Unlock. Okay, dito tayo sa loob. Okay, so yun, ikakabit ko na lang itong ano, itong relay, tapos ito iaayos ko na lang dito. Tapos yung socket nga pala, yung original na ilaw ang gagamitin ko. Yan, kinuha ko lang yung socket niya, tapos dinugtong ko dito sa blue na socket na to para sa ilaw. Ito yun. Ayan. Gagamitin ko pa rin yan. Okay? So yun, bubuuhin ko na muna to. Okay, ganyan yung ginawa ko sa alarm natin. Naka-cable tie yan dito. Okay? So walang kakalog-kalog yan. Okay? So ayun. Nakikabit ko na rin yung relay. Ayan, pag ganyan ang ginawa ko. Ayan. Okay, bubuuhin ko na to. Tapos ay final test. Panel na lang lahat yan ikakabit. Madali naman na yun. Okay? Okay, tapos na mga bossing. Mitsubishi Mirage G4. Kabit na installation ng K-Fox alarm. Ito yung mga remote niya. Dalawa. So, testingin natin. Lock. Unlock. Okay. Check natin yung mga ilaw. Lock ulit tayo. Lock. Unlock. Okay. Tapos na. Mitsubishi Mirage G4. Car alarm installation. Okay.